kapag itinakda niya, ito na ang huli, ito na ang wakas, sisiguraduhin niya na nasa sa tama at nasa mabubuti ang huling halakha. Ang Diyos lamang ang tanging may pinakakarapatang magsabi, tapos na ang laban, uuwian na, may nanalo na. Pero bago niya sabihin yon, sisiguraduhin niya na ang mabuti at ang tama, ang yung nasa katuwiran, ang nanalo talaga. Nung isang beses pa, natatandaan ko, pag-usapan lang, hindi naman ako magpapangkit ng pangalan, meron akong bininyagan. Ako, sakto pa. Yung pangalan na ibinigay sa bata, pangalan ng kandidatong pinakaayaw ko. Buti na lang hindi nanalo. So sabi ko, bakit? Sumagot yung ama. Siya po talaga ang aming idol, ang aming bet. Talaga nalata ako eh. Yung pitch lang tubig, parang munti ko nang mabitawan. Natanong ko tuloy dun sa magulang, nabinyagan ka na ba? Opo, father. Parang proud pa. Sa loob-loob ko, buti na lang. Kasi kung hindi, bibinyagan kita. Free na, malunod lang kita. Sorry, Lord. Kasi hindi yun ang gusto ni Lord. Isipin po ninyo, kung magsusulat ngayon si Tertullian, anong isusulat niya para sa atin? Tingnan ninyo, isang Kristiyanong bansa, pero nag-aaway-away dahil lamang sa mga kandidato. Hindi yon ang pagiging Kristiyano. Matutulungan tayo ng Ebanghelyo eh. Ay sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, mahal ko kayo. Sabi niya sa kanyang mga disipulo, kaya magmahalan kayo sa diwang ito. Alam po ba ninyo, na yung ebanghelyong binasa natin ay John 13:31-35. Sipin niyo yun ha, kahit ngayon lang. John 13:31-35. Kapag tinayaan ninyo sa wedding, pag nanalo, balatuhan niyo ako ha. Kaya ko lang naman sinabi, John 13:31-35. Before that, John 13:28-30. Alam ba ninyo kung ano yon? Pagkakanulo ni Judas. After this, John 13:31-35. After this, 36-38. Denial of Peter. Imagine that. Yung tagpong ito, kung saan sinabi ni Kristo, mahal ko kayo. Napapagitnaan ng betrayal at denial. Hindi lang napapagitnaan, napapaligiran ng pagiging insensitive ng mga alagad. Sa puntong ito, hindi pa rin nila naiintindihan at iniintindi si Kristo. Ilagay po ninyo ang sarili po ninyo sa shoes, sa katayuan ni Kristo. Mamamatay na lang ikaw, hindi ka pa nila iniintindi. May magbe-betray pa, may magde-deny pa. Hindi pa siya sa puntong ito ang may pinakakarapatang magsabi sa kanya mga disipulo, ang hirap niyong mahalin. Pero nung sinabi niya, mahal ko kayo, at sa diwang ito, magmahalan din kayo. Kapatid, ito yung uri ng pagmamahal na ine-expect ng Diyos sa atin. Hindi basta-basta love lang, basta-bastang love lang. Hindi naman tayo magsisinungaling kung sasabihin natin, mahal natin ang Pilipinas, mahal natin ang ating kapwa Pilipino. Pero hindi dapat hanggang salita lang. Ang sinasabi ng ating Panginoon dito, ang ine-expect ng Panginoon dito, love at its best. Yung todo-todo. Yung to the highest level na. And love, take note, is at its best when this love loves us at our worst. And love is at its best when this love loves us to the fullest. Love is at its best kapag nagmamahal pa rin kahit ang sitwasyon o ang tao ay wala sa ayos. At ito ay nagmamahal hindi lang sa puntong iyon, kundi nagmamahal, in-extend ng pagmamahal, lubos-lubos hanggang sa yung hindi ayos ay maayos ng Diyos. Kasi ito'y iaayos naman ng Diyos. Iaayos yan ng Diyos. Kaya lagi kong sinasabi, bukang bibig ko, sa kabila ng mga pangit na pangyayari, huwag ka lang bibitaw, may mangyari-aring maganda sa huli. Bakit ako nakasisigurado dyan? Nakasisigurado ako kasi sino po bang may hawak ng huli? Sino? Ang Diyos. Siya ang simula
at ang wakas. Kaya pansinin po ninyo, ang dyablo, laging nagmamadali. Parang wala laging oras. Ano ang sabi ng dyablo kay Kristo? Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Shortcut na, mabilis lang, kumain ka na. Ano sinasabi sa iyo ng dyablo? Kahit hindi pa kayo kasal, okay lang na may mangyari na sa inyo. Sige, manloko ka, magnakaw ka, para easy money na. Sige, wag mo nang pag-isipan yan. I-unfriend mo na, i-block mo na. Sige, itakwil mo na, hiwalayan mo na. Ganon ang diablo. Kaya nga kapag ibinudul-budol ka ng dyablo, kinakailangan mga 1-2 oras lang. Hindi po pwedeng tumagal kasi magigising ka sa katotohanan. Ganon ang diablo. Laging running out of time. Bakit nga? Hindi naman siya ang may hawak ng time. Sinong may hawak ng oras? Ang Diyos. Sino ang magtatakda kung kailan ang huli at ang wakas? Ang Diyos. At kapag itinakda niya, ito na ang huli, ito na ang wakas, sisiguraduhin niya na nasa sa tama at nasa mababuti ang huling halakha. Ang Diyos lamang ang tanging may pinakakarapatang magsabi, tapos na ang laban, uwian na, may nanalo na. Pero bago niya sabihin yon, sisiguraduhin niya na ang mabuti at ang tama, ang yung nasa katuwiran, ang nanalo talaga. And true love knows that. True love believes in that. True love hopes for that. Kung hindi ganyan ang true love ni Kristo para sa kanyang mga disipulo, palagay ba ninyo makakabawi pa ang kanyang mga disipulo? Hindi na. Pero dahil true love na ganyan, ang pagmamahal ni Kristo sa kanyang mga disipulo, nakabawi pa rin sila. Sinong hindi nakabawi? Si Judas. Faulty Kristo? Hindi. Faulty Judas, sapagkat nagpakamatay siya. Pero kung hindi siya nagpakamatay, makapagbabago pa siya sapagkat hinihintay siya ni Lord. Kung hindi ba ganito, true love, love at its best, loving us at our worst, loving that is endless, ang pagmamahal sa atin ng Diyos, may maganda pa bang mangyayari sa atin? Sa dami ng mga pagkakasala natin? Kung sinabi ng Panginoon, fed up na ako sa iyo, ayoko na. Hindi na kita bibigyan ng grasya. Kung dati ba nag-aaway kayo, sakit ng ulo mo, sa asawa mo, naghiwalay na kayo, mararating ba ninyo, narating nyo ngayon, na at least buong pamilya ninyo, sa kabila ng mga problemang pinagdaanan ninyo? Kamakailan, meron akong kinasal, separated na yung mag-asawa. Kahit pa paano, civil pa rin naman. Nakatutuwa yung magkatuwang sila habang kinakasal yung anak nila. At makikita mo yung joy dun sa anak. Pwedeng maliit na bagay para dun sa mag-asawang hiwalay na, pero napakalaking bagay nun sa kanilang anak. Mangyayari ba yun kung totally sinarado na lang kanilang sarili para sa isa't isa? Di na mangyayari, di ba? Kung mag-give up ka sa anak mo, hindi mo na makikita ang pagbabago nito. Baka nga hindi na siya talaga magbago. Bakit? Sino pang magtitiis sa kanya kung mag-give up ka? Kaya kapatid, okay lang na sa eleksyon nito, ma-disappoint ka kung sa tingin mo, hindi nanalo ang pinakakarapat dapat na kandidato. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Pwedeng sa eleksyon na ito, mayroon kang mga misunderstanding sa mga kamag-anak, kaibigan na iba ang sinuportahan. Pero huwag mong i-unfriend. Huwag mong i-block. The worst that you could do, unfollow. Pero magpalamig ka lang. Magiging muli kayong magkakilala, magkabati at magkaibigan. Tama, pwedeng maghiwalay kayo mag-asawa, lalong-lalo na kung hindi kayo maghihiwalay ay magkakamatayan na kayong dalawa, pero manatiling civil sa isa't isa. Pwede mong tiisin ang anak mo in an effort na matuto ito, tiisin mo. Pero wag mong totally pababayaan ito. Pwede kang magtampo muna, space and time muna sa tao na mahalaga sa'yo, na talagang nakasakit ang damdamin mo. Pero wag mong isasarado ang puso mo para sa taong ito. Kasi pag naggaganon, nagpapapako ka na sa isang pangit na sitwasyon at ayaw mo yun. Ayaw mo yun. Gusto mo ba yung ganon? Kapag ikay nanonood ng pelikula, kapag pangit yung ending, ayaw mo. Sabi mo, pangit. Ano ba? Marunong ka pa sa direktor, ikaw ba direktor? Malay mo may part 2, may part 3. Kung hindi ka pahayag sa ganyan, pahayag ka ba sa buhay na ganyan? Na mapako ang lahat sa isang pangit na sitwasyon, sabihin mo, ala na,
hanggang dito na lang. Hindi ganun. Buhay ka pa, buhay pa siya. Meron pang pag-asa. Meron pang kahit konti, kahit papaano may mangyayaring maganda. At lalong-lalo na, ayaw ng Diyos yun. Remember that God is the author of our lives. Siya ang may akda ng ating buhay. Kaya kung kailan ito mawawala o magtatapos, siya rin ang magtatakda. Siya ang may akda, siya ang magtatakda. So habang hindi pa niya tinatakdaan na tapos, hindi pa ayos. Meron pa siyang inaayos. Maniwala ka, may ginagawa siya. Basta magmahal ka ng lubos. Pasensya pa, unawa pa, bigay pa, todo mo pa. Yes, pwede pa rin maayos ng Diyos kahit hindi ka magmahal ng lubos. Pwede pa rin maayos ng Diyos kahit mag-give up ka. Pero para saan pa? Sige nga. Kung yung tao ayaw na magbago, bakit pa yan babaguhin ng Panginoon na ayaw na niya nga? Bakit pa niya babaguhin ng Panginoon? Babaguhin niya ng Panginoon kahit ayaw na niya magbago, basta nandiyan kang naghihintay pa rin sa kanyang pagbabago. Kahit parang wala ng pag-asa yung sitwasyon, babaguhin pa rin yan. Iaayos pa rin yan ng Panginoon. Pero kapag wala nang naghihintay na maayos pa yung sitwasyon, baka hindi na nga ayusin ng Panginoon. Kasi more than anyone, ikaw ang hinihintay ng Panginoon. Ikaw ang pagpapakita ng Panginoon. Ito na ayos na. Ito nagbago na. Bakit? Kasi higit sa kanino man, ikaw ang dapat na maka-witness nun at makakita. Bakit? Ikaw yung nagtiis. Ikaw yung nasaktan. Pero sa kabila nito, ikaw yung nagmahal hanggang tulo. Ito sana mga kapatid, ang ating ipagdasal sa ating banal na pagdiriwang. Sapagkat, I tell you, lahat tayo nagmamahal. Pero ito ang tatak na tayo'y tunay na disipulo, anak ng Diyos. Kapag tayo nagmamahal ng lubos. Dito tayo makikilala. At dito rin makikilala kung anong klaseng tao tayo. Kung ano kang klaseng ina, ama, magulang, anak, kapatid, tao. Taong nagmamahal, hindi basta-basta, kundi todo. Ito sana hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis si Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, ngayon mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin na ito anak. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paano iniibig ko kayo, kayo din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.